Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong excuse me. Itong balita ng Billionario News Channel na kung saan dalawang kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez naghahari sa kontrata ng DPWH sa Surigao del Sur. Governor Pimentel na ibalita ng Billionaire News na ang kanyang garage worth billion pesos na may 8 luxury cars. Bill. Tapos itong si Congressman Momo, chairman ng Committee on Public Works sa Kamara. So mga alyado ito ng administrasyon, sila ang naghahari sa mga DPWH contract sa Surigao del Sur. Pakinggan natin ang balita. Tila normal na sa Pilipinas ang pag-ikot ng government posisyon at kapangyarihan sa iisang pamilya. At hindi naiiba dyan ang Surigao del Sur na long been dominated ng pamilyang Pimentel. Mula 1946 hanggang 1951, naupo bilang gobernador ng nooy probinsya ng Surigao si Vicente Pimentel Sr. Ang mga anak nito sumunod sa kanyang yamak dahil mula 2001 hanggang sa kasalukuyan, hindi na naalis sa pamamahala ng magkakapatid na Vicente Jr., Johnny at Alexander Pimentel ang gubernatorial seat ng Surigao del Sur. Una nang inireport ng Billionaire News Channel ang umano'y viral na 1 billion peso garage ni Governor Johnny para sa hindi bababa sa 8 luxury sports cars. Napansin kasi ng mga netizen ang umano'y pagkakapareho ng interior design ng viral na house tour video at ng isang speech na galing mismo kay Gov. Johnny. Good morning to everyone. To DOH Regional Director Dr. Cesar Casion and the entirety of the DOH Yan ang governor ng Surigao del Sur. as well as the DSWD Caraga family. Allow me to congratulate you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Hanggang ngayon, wala pa ring tugon si Gov. Johnny sa viral video na may caption na gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasakiman ng nasabing gusali. Una na rin report ng BNC na mayroong construction firm na nakapangalan mismo kay Gov. Johnny na nakakubra ng milyon-milyong pisong kontrata sa DPWH. Ayon sa datos ng DPWH, na-awardan ng 9 na proyekto sa Surigao del Sur mula 2016 hanggang 2020 ang JNA Pimentel Construction ni Gov. Johnny. Naaabot ang halaga sa 480.5 million pesos. Pero sa mas malalim naming pagsisiyasat, natuklasan din ng aming team na mayroon pang isang kumpanya na direktang nakapangalan sa isa pang Pimentel. Ang pamangkin ni Gov. Johnny na si dating Karaskal Surigao del Sur Mayor Vicente Pimentel III ang siyang authorized managing officer ng VJP Construction and Supply ayon sa records ng DPWH at PICAB. Ang kumpanyang ito nakakubra rin ng 10 DPWH projects na aabot sa halos 468.4 million pesos. 2016 na makakuha ng 4 million peso contract sa DPWH ang kumpanya. Ang sumunod na kontrata nito, 2022 na tumalon agad sa total of 3 projects na nagkakahalaga ng 41 million pesos. Pinakamalaki ang nakubra nito noong 2023 kung saan tila nagkaroon ng 500% increase ang halaga ng mga kontrata na aabot sa 247.7 million pesos sa loob lamang ng iisang taon. Sa aming pagsusuri, may ka-joint venture ang VJP sa mga malalaking kontrata nito noong 2023. Ito ang JM Luciano Construction na pagmamayari naman ng isang Jesus Luciano ayon sa records ng PICAB. Ang kumpanyang ito, isa sa top contractors, hindi lang ng flood control projects, kundi ng mga DPWH contracts sa Caraga, partikular na sa probinsya ng Surigao del Sur. Ayon sa records ng DPWH, aabot sa 183 contracts ang nahawakan ng kumpanya sa buong rehiyon mula 2016 na may kabuuang halaga na 18.8 billion pesos. Bukod sa pagkakaroon ng joint venture sa business, kita rin sa ilang litratong posted sa social media ang pagiging magkaibigan ng JM Luciano Construction at ng pamilyang Pimentel. Kasama rin sa litrato ang kapatid niya si Congressman Ayek at ang isa pang close ally ng mga Pimentel na si 1st District Representative Romeo Momo. And principal reservations. May pagkakataon po na nagsagawa ng mga proyekto na walang sapat na master plan. Yan, si Congressman Momo. Or masyadong pirasong fragmented, kaya walang malaking impact sa pagbawas ng baha.
Una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na nakakubra ng 1.1 billion pesos worth of DPWH contracts ang kumpanyang Surigao La Suerte Corporation ng pamilyang Momo mula 2017 hanggang 2024. Kasalukuyang tumatayo bilang chairperson ng House Committee on Public Works at co-chairperson ng Infra Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomaly si Congressman Momo. Dati rin siyang DPWH Undersecretary at naging representative ng Construction Workers Solidarity o CWS Party List, ang grupong nire-representa ng bilyonaryong si Edwin Guardiola. Naiuugnay rin sa mga Momo ang Rowis Construction na nakakubra naman ng 111 projects o katumbas ng halos 1.6 billion pesos worth of government contracts sa Caraga Region. Pagmamayari naman ito ng long-time family friend ng mga Momo. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng BNC, nakapangalan kay Rowie Yu ang Rowis Construction, kamag-anak ng Yu family ng Cortez, Surigao del Sur, kung saan kasalukuyang mayor ay si Eric Yu, nakapartido at kabrad din ni Congressman Momo. To my elder brother in Mason, most worshipful, my idol, very supportive Congressman, Honorable Romeo Is Momo Sr. Kung as you celebrate your birthday today, akong pagampo, nga tagan pagkaudaghan pa nga katuigan, aron mas daghan pa nga mga katawhan sa Surigao del Sur ang imong maserbisyuhan. Sa ilang litrato at social media posts na nakuha ng Billionaire News Channel, makikita rin ang pagiging longtime friends ni Rowie Yu at ng former Tandag City Mayor and incumbent First District Board Member na si Ruel Momo. Muling sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng dalawang pamilya, pero hindi pa rin sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Josh Malimban. Okay, so yan po, mga kaalyado ng Pangulo Martin Romualdez, talaga naghahari sa mga kontrata ng DPWH sa kanilang lugar. Alam na this. Okay. Yan si Congressman Momo. Yan isa na sa nilaglag ni Martin Romualdez. Kasi wala akong kinalaman dyan, sabi ni Romualdez. Wala akong construction business. Yan si Saldico at Congressman Momo, sila ang may pakana ng mga budget insertion. Wala daw kinalaman si Romualdez. Hindi niya alam na nasingitan na yung budget. At ang tinuturo niyang nag-insertion si Congressman Saldico at Congressman Momo. Nakakatawa, no? But anyway, hindi na ninyo maloko ang taong bayan. Dahil sa age of social media na ngayon, madaling malaman ang katotohanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero. So, mo na ni ang hitsura sa iyang balay. Nga kung muulan, tuluan na gid kaayo sila. So, guba na gid ka ilang mga yero. So, kung muulan, so tuluan na gid ay lagi sila. Muna lang nasalod nga ulan. Kung muulan. So, loy ka ilang kahimtang. So, natagaan man sila yero, so mag-atop sila. So, karon kuya, kanin mong balay, pila na ni katuig? 8 ni katuig. So, 8 na ni katuig. So, nana kay anak kuya? 3. So, tulo imong anak. So, sukad sa imo sa pagbalayan ninyo kuya, ay pa ni mapulihan ang inyong yero nga nainani na. Terus ka lisod nga kuan among mga kuan dihid mi pagkuan O, tungod sa inyong kalisod, sa inyong panginabuhi, kutubra sa pagkaon. sa pagkaon. O, sige. Na labangan na may ogsin. Labangan na Surat kayo ito, okay. So, managyod o atop. So, nindot na, hindi na tuluan. So, nahuman nagyod.
O karon na human na gyud og atop ang imong balaya unsa imong masulti. Salamat sa Ginoo kay natapanan gid akong balay kay kaulangan naman. So kaulanan na, so dili na katuluan kuya. Dili na. Inaot ko nga daghang pang matabanan og kwan hinabang og sin. O sige, salamat pud kuya.